Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng ano ba ngayon? Webes mga idol pala. Okay. Webes ngayon. So ayan, mag-update tayo ngayon mga loads at grabe mga news natin ngayon kakaiba. No, mystery, meron tayong mga mystery mga lodi. Grabe to. So update tayo sa crypto, syempre global trending news mga idol at syempre kung gusto niyo ng ganitong content, alam niyo na mag-subscribe kayo sa ating channel at ngayon pa lang mga idol, i-like nyo na yung video natin. Okay, baka makalimutan yung i-like eh. Siyempre, mamaya pag nanonood na kayo hanggang katapusan, tapos wala, nakalimutan nyo na. I-like nyo na agad pag start pa lang ng video. Okay, mga idol. So, let's go. Mag-update na tayo ngayon at grabe ang mga news natin ngayon, mga lodi. So, umpisahan na natin dito sa ginawang kalokohan. No, gumawa ng news o yung parang video yung Iran, no, mocking Trump. Check natin to mga idol May boses ba to? Sorry. Ano natin? Ito, inano ko lang So, parang lumalabas dito mga lodi. Si Trump lang kausap niya na yung sarili niya. Wala siyang kausap ng mga Iranian leaders. Mga idol, no? At, ayan. Ayun yung parang sinasabi dito ng Iran. Okay? Pero, grabe yan mga lodi. Alam nyo ba ngayon, medyo seryoso na si Daddy. Kung yung Iran, naglalabas ng mga kalokohang video, si Trump is seryoso na, no? Sabi rito ni Daddy mga idol, Iran is having a very hard time figuring out who their leader is. They just don't know. Kasi nga sabi ko sa inyo kapag namatay ang supreme leader, mga lodi, merong 12. Alam ko 12 yun, correct nyo na lang ako. Merong 12 na mga leaders, no, sa kanya-kanyang mga teritoryo ang pwedeng magdesisyon ng sa kanila lang, mga lods, no? They just don't know, sabi rito. The infighting is between the hardliners, no, who have been losing badly on the battlefield and the moderates who are not very moderates at all but gaining respect, sabi niya ganun, no, is crazy. We have total control over the Strait of Hormuz. No ship can enter or leave without the approval of the United States Navy. It is sealed up, no, tight until such time as Iran is able to make a deal. Thank you for your attention to this matter, o mga lodi. Sinabi dito ni Trump mga idol na yung mga sinasabi ng Iran na kontrolado nila, isasara nila, hindi daw yung totoo. Dahil kontrolado ng US Marine o US military yung Strait of Hormuz, mga idol. Walang dadaan, walang aalis, no? Walang lalampas doon o walang tatawid, no, na hindi nalalaman ng US military o ng US Navy, mga lord. So napakatindi niyan mga idol. At eto na. Punta muna tayo dito Si Kevin Warsh mga lodi, no. So ngayon maraming sinasabi si Kevin Warsh, no, na kesyo ganyan, kesyo ganto, no. Medyo hindi natin alam kung nagpapalakas ba siya o something. Pero sabi dito mga lodi, want me to really blow your mind, sabi dito ni Bundle mga lodi. Kevin Warsh can say whatever he wants publicly. But when he becomes the Fed chair, he'll be pulled into rate cuts and QE because the system demands it. And the bond market leaves no alternative. No, at the end of the day, the Fed doesn't dictate policy or lead. It responds. Nothing change the outcome, mga idol. No? So, totoo ba yun? Magbabago ba ang mga sinasabi dito ni Kevin Warsh, no? Pag siya na ang Fed, mapapanindigan niya ba yung mga sinabi niya nung una? Minsan sinasabi niya nga na dapat nag-cut rate na or something, o mapapanindigan niya ba yun? Baka naman hindi rin, mga idol, no? So titignan natin kung ano yung mangyayari dito o yung mga follow-up na gagawin ni Kevin Warsh. Pero mga lodi, ang ating Treasury Secretary na si Scott Bessent tells Congress digital asset will be a very important payment trail to the economy. He urged the members to pass legislation immediately to provide regulatory clarity. So si Scott Bessent mga lodi, hindi lang siya ang nagpupush niyan, mga idol, no? Hindi lang siya, pati tong mga to, mga lods, no? Ayan, sabi dito, crypto groups urge Senate to move Clarity Act forward.
Crypto groups mga Lodi, marami yan. Actually, nasa 120 plus daw yan. Industry groups including the Crypto Council for Innovation and Blockchain Association urge Senate leaders to advance the Clarity Act toward markup. The highlighted progress on stablecoin rewards, a SEC CFTC, jurisdiction clarity, developer protection, and a united federal framework across all 50 states, mga Lodi. Imagine 50 states. No, gusto nilang mapasa yan. Sabi nga dito mga idol, today, blockchain as ASN, di ko alam na, and Crypto Council joined by the broad coalition of more than 120 organization from across the digital asset ecosystem urge the Senate Banking Committee to move forward with a markup on market structure legislation. Years of bipartisan work have brought Congress to an important moment. The US needs clear, durable rules that protect consumers, provide certainty, and reinforce American leadership in digital asset innovation. No? So ayan kaya nga sabi dito ni Eleanor Torrete, the crypto industry is ramping up pressure on banking op. No? So ayan urging them to move forward with the Clarity Act markup ASAP. Diba? So marami nang nagpipilit, mga idol, marami nang gusto talagang ipasa yan. So ngayon, mapipressure na sila na ipasa yan. At grabe yan, mga lods. No? So alam nyo, isa lang makakapagpasa dyan Pag sinabi ni Trump na ipasa nyo na yan, ipasa nyo na. Ganun lang yan. Kaya lang simula ngayon. Alam nyo sa akin mga lodi, sa totoo lang, yung Clarity Act, pasado na yan. Tina-timing lang nila kung kailan. No? Marami lang di nakakaalam ng plano. Pero kung tutuusin, alam na yan kung kailan siya ipapasa. Okay? Ayun yung sa palagay ko, mga idol, no? At sa tingin ko, tama yung palagay ko na yun. It's not a matter of if, it's a matter of when. At gusto nilang i-timing yan, mga lodi, no? Sa napakagandang timing. No? Kahit nasabihin mo na marami, ang ganda nung Clarity Act sana, pero bad naman yung timing. Ang pangit naman ng timing kung kailan siya pinasa. 'Di ba? Di sayang din, no? Hindi siya magiging sobrang catalyst. Pero kung tatimingan mo siya, isasabay mo siya sa mga malulupit na news, no, na malulupit na event na ganito ganyan, magiging sobrang catalyst niya at isa siya sa mga magpapapush ng crypto ng market natin. Ganun sa tingin ko. Alam niyo naman sa crypto, timing ang diyan. Pinaka-importante, no, na magaling kang tumiming. Sa trading nga lang, kailangan magaling ka tumiming, Speaking mga idol, grabe ang tagal natin sa range na to yung itong 1.4 to 1.46, 1.45, no? Halos ilang linggo may isang linggo na ba tayo? Hindi naman, 18 hanggang 23, di ba? So nasa 5 days na tayo dito, mga lods. Pero sa akin yung support na kung nasan tayo ngayon, napakatibay din nito, mga idol. Itong 1.4 talaga, 1.41 mga loads, no? So medyo matibay itong support na to. So pag ito na break, mga lodi, mukhang didiretso tayo, no? Alin ba yung mga susunod nating support if ever, mga loads, no? Sa tingin ko, eto na, tsaka to 1.3, 1.31 na tayo, mga loads, tsaka 1.349. Pero syempre ito muna yung 1.38. So, sana wag na ma-break yan, no? At alam niyo naman, nalalapit na naman ang weekends, mga lodi. At syempre, alam niyo naman pag weekends, mga lods, namamatay ang market. So, pag umangat lang to siguro bukas hanggang Sabado, tatry ko mag-short. Sana umangat muna siya bago mag-weekends, mga idol, no? Try natin mag-short dyan, mga lods. Okay? So, ito na tayo. Punta na tayo dito sa Bitpinas, mga lodi. Popular Digital Bank now offers PH stock after offering crypto, mga lodi. Ito yung GoTime. Sino may GoTime sa inyo, mga idol, no? So, yung GoTime, ayan, nag-offer na sila ng PH stocks. Ano ba ibig sabihin nun? J-Blue. Ba't ano ba yan? Ba't yung GoTime? Ibig sabihin, nag-offer na yung GoTime na pwede kang bumili ng stocks, no, sa PH stocks. So, ano ba yung mga yun? Talk natin Jollibee. Pwede na kayo bumili ng stocks ng Jollibee, ng SM something. Basta yung mga dito sa PH, yung mga company sa PH. No? Ano ba? Bigay tanong na nga natin. Kung ano yung mga yun.
Ano ang, para alam natin, mga pwedeng bilhin na stocks. To. Sa GoTime. Saan na? GoTime, di ba? Sorry. GoTime. Ano ba yung spell ng ganyan? Yan, tama. PH stocks, sabihin natin. PH stocks. PH. Okay? So, para malaman natin, mga lods, no, kung ano yung mga yan. Which is maganda to mga idol. Ito yung sinasabi ko na kung ikaw gusto mong bumili ng stocks ng Jollibee o nung ano pa. Asa na? Nakalista yan dito. Asa na? Hindi nakalagay. Pagka post activate ang PH stock suitable para makita ang available companies charts performance news, pwedeng bumili ng pool lots of slots lots trading, walang fixed na public posted online kasi dynamic ito, depende sa example lang. Tayo mo pa ilagay. Example ng mga pwedeng bilhin na stocks. Ayaw pa magbigay, no? Hindi naman pa, ayaw sabihin. Mga halimbawa, ayan mga halimbawa ng stocks na pwedeng bilhin sa GoTime. Jollibee, Jollibee Food Corporation, fast food giant. SM Investment, BDO, malaking bangko, yung International Container Terminal Service Ports of Lechecheche. Ayala Corporation, SMPH, Meralco, Meralco. Tanga, wala tayong talo dyan sa Meralco, boy. DB Summit, Bank of the Philippines, MBPI, mga idol, no? Island, Bank of the Philippine Island. Iba pang halimbawa na nabanggit ng GoTime, yung Robinson Retail Holdings, yung Land Corporation ng Robinson, Metrobank, Converge, mga idol, Converge, DMCI, ano yun? Mining Construction, dividend friendly stocks, popular sa long-term investors sa GoTime, yung ICT, DMC, LGBTQ, LTG, MBT, Meralco, PLDT. Paano makita ang buong list GoTime? Basahin na yung mga sample, mga lodi, no? Which is napakaganda niyan kung gusto niyo bumili ng stocks dito sa PH. Meralco, Jollibee, 'di ba? Ayun na yun, alam niyo na yan. So sino ba may GoTime? Alam ko meron akong GoTime pero hindi ko pa na yan. Pero napakaganda ng news na to, mga idol, no? Shoutout sa GoTime dahil ang lupit ng update nila ngayon. At sa tingin ko maraming gagamit nito. Dapat ganito, hindi yung papalisin mo yung yung kalaban mo para gamitin ka. Dapat ang gawin mo tulad ng ganito na nag-evolve ka, no? Pwede nang bumili sa ng stocks, which is napakaganda. Sorry, medyo nahikab ako. Hindi ko alam kung hikab ako, hatching ako. So, ayan. At eto na mga lodi, no? Sabi dito, TechReum founder Michael Arrington says Ripple and XRP are misunderstood. Bakit naman? And could become a core part of crypto, driving startups, investment, and major ecosystem. So, positive yan, mga sinabi niya dyan. American veteran Riley, ito, basahin natin to. So, let me get this straight. Ripple is holding 39 billion XRP and has about 5 billion cash on hand. If Ripple were to place a market buy of the bottom sa $1 billion in liquidity, it would move the price roughly from 0.50, which means that their XRP holding of now close to 40 billion XRP would be worth an additional 20 billion. Ayan. They could then borrow against that increase in value if they choose and increase the value of their holdings even more. That is the purpose of Evernode. Ano ba yan? Di ba Evernorth yun? Why do people think, kasi kontra to si Patrick Riley sa XRP at sa Ripple, mga lods, baka sa mga hindi nakakaalam. Why do people think it's a bad thing that Ripple is holding that much vested interest as a corporation?
Before the Bitcoin Muskie chime in about how I am counting on Ripple to do something. I'm just expected them, etc. So, basahin natin tong sinabi dito ni Crypto Basic. An American veteran Riley highlights how Ripple and XRP holdings could grow by an additional 20 billion. Kumbaga, yung Ripple yung yayaman. Ripple is witnessing renewed criticism over its extensive XRP holding after recently moving 75 million token. So, hindi ko na news to, pero nabasa ko to mga idol nakalimutan ko lang siguro, pero nabasa ko yan, nag-boom sila ng $75 million, million tokens, mga idol. According to Riley, Ripple hold 39 billion XRP and about 5 billion in cash, and the firm could leverage this to grow its financial standing. So, pwede nilang gamitin yun ng Ripple daw para sa pangkasarili nilang kapakanan. Riley claims a 1 billion buy could raise XRP to 0.5, so bababa pala. Adding to dadagdag ba? No, madadagdagan ng 0.50, adding 20 billion to Ripple total balance. The expected price impact may not play out due to factors like slippage and liquidity changes. Also, sustaining gains remains uncertain, and reflexibility risk in the XRP price declines after leverage. Kasi yung sinabi niya rito, mga idol, hinulaan niya lang yan. Kasi sinabi niya rito, if if Ripple were to place market buy, paano kung hindi? So, ayun yun Ayun sinabi niya rito, kumbaga, nung inopen niya yung tawag dito? Yung scenario na to, ayan. Yung inopen niya yung scenario na to, bigla niya nang ina-analyze lahat ng mangyayari kapag ginawa to ng Ripple. Paano kung hindi nila to gawin? O di wala lahat tong mga sinabi niya, di ba? Nagagalit tuloy yung iba So, ayan, mga loads, no? So, opinion niya yan. Alam niya naman kahit ng mga criticism binabasa natin sa XRP. Tomorrow will be a huge day. Ngayon yan, 23. So, ngayon din to. Ngayon na to sa US, mga lodi. On April 23, Granite Share will launch 3x leverage XRP ETFs. Ito yan, yung Granite Share pala. Ba? Granite Share. Oh, huge daw yan, mga lodi. Ayan, pati si Trump. Huge. Okay. So, ito naman. Ito, so napakahaba nito. So, ano na lang natin to? Ibuod na lang natin, no? Noong October 2025, binili ng Ripple ang G-Treasury. G-Treasury sa halagang 1 billion at ginawang Ripple Treasury. So, ayun nangyari talaga yun. Ang kumpanya ay nagpoproseso ng humigit kumulang 13 trillion na corporate payments taon-taon gamit ang traditional na sistema tulad ng SWIFT at FedNow. Simula April 1, 2026, inilunsad na ito ang digital asset accounts kung saan maaaring hawakan at pamahalaan ng mga kliyente ang XRP at RLUSD kasama ang kanilang fiat money sa isang dashboard kasama ang real-time na valuation at reconciliation. Kasalukuyang ginagawa pa ang mas malalim na integration sa XRP Ledger para sa mabilis na settlement, posibleng katulad ng ODL o on-demand liquidity na inaasahang magsimula sa ikatlong quarter ng 2026. Ito ay maaaring maglipat ng malalaking bahagi ng mga pagbabayad sa blockchain para mas mataas ang efficiency at mas mahabang gasto. So, eto yan, mga lodi, ang pinaka sinasabi dyan is yung 13 trillion. Tama ba? Ano yan? Na payments na dadaloy set to flow into XRP Ledger, mga loads, no, sa Q3 ng ating 2026, mga lodi. Imagine 13 trillion payments set to flow into XRP Ledger, mga loads, no, na mabilis, mura at scalable. Napakatindi niyan, mga loads. Diba? Evernorth, ito yung sinasabi ko kanina. Evernorth says it loud and clear, supply shock coming for XRP. So ito yung supply shock na binalita natin kanina umaga. The largest public XRP treasury company just dropped a banger trade and it's straight fire. Here's the breakdown. So, ibuod na lang natin to, mga lods, no? Para mas maintindihan pa natin pag Tagalog. Si Archie, ayan, ayon sa kanila, noong February 26, sumabot sa 7 billion XRP na withdraw mula sa exchange. Ang pinakamalaking outflow mula noong November 2025, ito ay lubos na nagpapababa sa supply na pwedeng ibenta. No, dagdag pa rito, malaking holders ay nag-accumulate ng humigit kumulang 11 million XRP araw-araw noong unang bahagi ng Abril.
Grabe yun. Mga idol, 11 million XRP araw-araw. Hindi yung tao, sa tingin ko lang ha. Mga lods ha, hindi yung tao. Siguro, grupo yun, company, institution, di natin alam. Pero malabo na tao yun. Imagine, 11 million araw-araw na XRP ha. Oh, record na 1.1 million na mid-tier wallets, no? Ang kasalukuyang may hawak, senyales ng tumitibay na diamond hands. Grabe, mga lods, mas matibay pa kay Jebly humawak ng XRP yan, ha? Konklusyon ni Evernote, may naganap na supply shock dahil bumaba ang available na XRP sa exchanges habang tumataas naman ang long-term holders. Kumbaga, bumababa yung mga pwede mo nang bilhin na XRP, nauubos na siya sa mga crypto exchange. Kung saan mo bibilin, halos nauubos na yung XRP doon. At bukod doon, mga idol, tumataas naman ang mga long-term holder o yung mga nag-iipon lang ng XRP. Tumataas yung bilang ng mga nag-iipon ng XRP, bumababa yung bilang ng mga XRP sa crypto exchange. So, magandang senyalis yun, no? Kapag dumating ang malakas na demand, malaki ang posibilidad na tumaas ng husto ang presyo ng XRP. Lalo na pag nangyari tong 13 trillion payment set to flow in XRP ledger, mga lodi. Tapos ganun na lang, wala nang ubos na yung XRP sa crypto exchange, mga lodi. So tataas talaga yung demand dyan at pwedeng tumaas nga ang presyo ng XRP. Okay? So ito naman, grabe to. Sabi dito ng Ripple mismo, next Monday, Las Vegas XRP. Ano bang date sa Monday, mga idol? Ang date sa Monday ay 27 at merong XRP Las Vegas. No? O, tama ba yun? Pagkakaintindi ko. O, pupunta lang sila na sa Las Vegas. Merong event nga. O, sabi nga ni Coach JB, see you there, Warriors. Rise. O, see you there. Sabi ni Moonpay. O, I hope I will make it too. Pero hindi ko magagawa. Punta ba ako, guys? So, comment nga ako rito. Punta ba ako, guys? Oh, ayan mga lods ha. Pag nag-reply dyan si David Shorts, pupunta talaga ako. Ayan. Tas eto na mga lodi, matindi tong news na to. Ito yung sinasabi kong mysterious news natin. Okay, kilala nyo ba si David Wilcock? Mga lodi, isa siyang UFO researcher who had over 500,000 subscribers on YouTube. No, siya si David Wilcock na has taken his own life at the age of 53. Mga lodi, ito yung mga matitinding yung mga UFO tuloy, yung mga scientists na nagre-research tungkol sa UFO, sa gravity at sa mga mystery sa mundo. Unti-unti na silang nawawala at inuubos nang hindi natin alam kung bakit, mga idol, no? Ito na to, isa na to. So, ang researcher siya sa UFO and then sinabi na nagpakamatay daw siya. O bibigyan ko pa isang example. Ito din, no, mga isa pa to, a NASA nuclear scientist was found deceased in his Tesla after colliding with the guardrail, leaving his own body so burned that he was completely unrecognizable, according to a new report from Fox News. A 29-year-old Joshua LeBlanc, who worked on nuclear propulsion project, died in a ferry crash over the summer. So ito yung mga yan, his family, etc. So marami. Alam niyo ba kung ba't ko inaano to? Kasi nakita ko to kay Asmon Gold. No, pero ito version natin. So ayan, tas bukod diyan, mga lodi, ito mga lodi. Kanina lang to, mga lods. So ano ba? Kanina lang to, ayan, may 2:55 AM. Anti-gravity researcher Amy Eskridge was found shot dead, ruled as suicide din, mga lodi, as suicide din 1 month earlier, she texted a friend, if you see any report that I killed myself, I most definitely did not. No, so kumbaga alam niya na yung mangyayari sa kanya, kaya minessage niya yung friend niya. She also said was being hit with energy weapon and needed to disclose soon. Yeah, this one doesn't effing add up at all. So sinabi niya rito, mga lodi, na tinamaan siya nung parang energy weapon, tas hindi niya na makontrol yung kamay niya. Mga lods, ito yan, sabi niya rito, newly uncovered video shows anti-gravity propulsion researcher Amy Eskridge in a state of panic, claiming her hand
were being targeted by a direct energy weapon just 1 month before she was found dead from a gunshot wound to the head. Video surface anti-gravity target. So ayan mga lodi, no, yung kamay niya daw. Mga lods, no? Energy weapon. Ano nangyari sa mundo? Tapos eto naman, ito yung isa pa mga lodi, no? Ito, malapit na. Sabi rito, has the biological zombie operation begun, mga lods? Chilling confession from former network engineer Sabrina Wallace, no? So, hindi ito yung mga walang mga utak mga idol, ha. Ito yung mga medyo ano to, no? Kumbaga, may tira silang mga tao, tas ganito yung mga sinasabi nila ngayon. Sabi niya rito mga idol, your body no longer belongs to you. You've been turned into a router. Ayan, router or router. Professional network engineer Sabrina Wallace, who spent years in the inner workings of global communication networks, has broken her silence with the horrifying revelation. Wallace claims are straight out of science fiction movie. So, hindi ka paniwala. Haba na ito, 29 minutes. The human body has already been connected to a central system through yung Wireless Body Area Network, a digital slavery system. So parang ito yung energy weapon, parang ganoon din yung sinasabi niya rito mga idol So marami na ngayon na mga naglalabasan ng mga tao, ng mga scientists, researcher, na kapag sila lumabas mga idol, bigla silang nawawala o namamatay o nagsisuicide mga idol. Ayun yung nangyayari sa kanila ngayon. Kaya nga ito, sabi rito, si Spencer Hakimian, I was just threatened to stop talking about the UFO and nuclear scientists. I've connected the dots. Why are they silencing me? Tatanungin ko lang dito mga lods, how many scientists, tama ba yung spelling ko? Or researcher na, tagalogin ko na, nawawala o nasabing nagpatiwakal ngayon, since since 2025. Ayan since 2025 lang. Sige. Tingnan natin mga lodi. Ngayon ko lang naisip na tanongin to Kasi marami na silang namamatay at nawawala Mula noong 2025 hanggang ngayong Abril 2026, ang kilalang bilang ay humigit kumulang 5 to 7 na scientist researcher na nawawala o namatay, kabilang ang mga sinasabing suicide o suspicious deaths, lalo na sa nuclear, aerospace at UFO related fields. Ito ay bahagi ng mas malaking cluster ng 10 to 12 cases na mga idol na inimbestigahan ng FBI at House Oversight Committee na nagsimula noong 2022 pala. Pero may uptick noong 2025 to 2026. Ito yung mga yan, si Monica Cintoresa, Steven Garcia, Melissa, etc. So ayan sila mga lodi, nasa 12 na sila mga idol, 10 to 12 individuals mga lods na konektado sa nuclear, aerospace at UFO mga lods, pero marami sa hindi lahat confirmed suicide, may mga homicide, explained deaths at missing person. So yung iba nawawala mga lods, So ayan yung mga nangyayari ngayon. Actually nang napanood ko yun kay Asmon Gold, kasi sino ba mahilig sa inyo manood ng mga ganun? Yung mga documentary ng mga UFO, mga mysterious something na nangyayari sa mundo. Tapos pag nakatuklas sila, may nawawala na sila, hindi naglalaho na. Marami ako napanood na ganoon sa YouTube. So ngayon, nabuhay lang yung dugo ko nung napanood si Asmon Gold. Tapos ngayon nakita ko to, mga lods, kanina lang to mga news na to mga idol Ito, tanong kailan ba news to? April 23 lang din to, mga idol Tapos ito, kanina lang to, April 23 din. Tapos ito, April 23 din. So, ayan, mga lodi, Puro April 23 to kanina. So, pinagsama-sama ko lang, mga lods. Ano masabi niyo sa mga ganito? Na kung sino yung mga nakakatuklas, bigla na lang silang nawawala. O kaya, napapabalitang nagsisuicide na lang sila daw.
Pero sabi nga dito ni Madam, mga idol, if you see any report that I killed myself, I most definitely did not. No, so ayan mga lods, mystery yan sa buhay natin ngayon, mga lodi, no? So matindi-tindi mga idol. So meron akong ginagawa ngayon, medyo busy lang tayo pero nag-upload tayo. Kaya medyo ginabi na tayo. So bukas ng umaga, kita-kits tayo. Sana enjoy niyo yung ating video mga idol. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat sa mga nanood kahit gabi na ngayon mga lodi. Like nyo yung video natin ha. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin dahil sana umangat muna yung chart, no? Yung ating tama, yung market bago tayo magtangkang mag-short if ever dahil weekends na napakalapit na. Weekend is coming. So ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Magandang gabi na pala. At what's up? Tulog na si Boy WhatsApp mga idol So ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga mga idol.